Well mga kapupong, muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos ideklara ng Iran na nililimitahan nito ang pagdaan ng mga dayuhang barko sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang pangdagat sa buong mundo. Agad namang tumugon ang Estados Unidos at iginiit na dapat manatiling open ang rutang ito para sa international shipping alinsunod sa international law. Dahil dito, muling naging sentro ng pandaigdigang atensyon ang rehiyon na matagal nang nakararanas ng alitan. Kasunod ng deklarasyon ng Iran, nagsagawa ang Estados Unidos ng serye ng airstrikes laban sa ilang military facilities. Kabilang sa mga tinamaan ang missile launch sites, command centers, communication systems, at iba pang strategic installations. Sinabi ng Washington na layunin nitong bawasan ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga pag-atake laban sa commercial vessels at mapanatiling ligtas ang isa sa pinakamahalagang rutang pangdagat na dinaraanan ng pandaigdigang trading. Hindi naman nagpatinag ang Iran. Bilang tugon, naglunsad ito ng missile at drone attacks na tumama sa ilang lugar na may presensya ng mga puwersa ng Amerika sa Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman at Jordan. Ayon sa Tehran, anumang bansang susuporta sa military operations ng Estados Unidos ay maaari ring maging target. Samantala, mariing kinondena ng mga bansang ito ang mga insidente at iginiit na hindi sila direktang sangkot sa kasalukuyang sagupaan. Naging sentro rin ng usapin ng isang commercial container vessel na tinamaan ng missile attack. Nagdulot ito ng sunog at naging sanhi ng pagkasawi at pagkasugat ng ilang tripulante. Sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na isa itong seryosong banta sa seguridad ng international shipping at isa sa mga dahilan ng isinagawang military response. Patuloy pa ring iniimbestigahan ang buong pangyayari upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang epekto nito sa mga susunod na operasyon sa dagat. Sa mga oras na tumitindi ang tensyon, mabilis ding naapektuhan ang pandaigdigang merkado. Ang Strait of Hormuz ay dinaraanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng oil at liquefied natural gas. Ayon sa mga eksperto, anumang pagkaantala sa rutang ito ay maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng oil, pagtaas ng presyo ng energy at pagbagal ng pandaigdigang trading. Maraming negosyo at shipping companies ang patuloy na nagmo-monitor sa sitwasyon dahil anumang pagbabago ay maaaring makaapekto sa kanilang operasyon. Tuluyan na ring nahati ang mga naunang diplomatic efforts na naglalayong pababain ng tensyon. Parehong inaakusahan ng Iran at Estados Unidos ang isa't isa ng paglabag sa ceasefire na naunang napagkasunduan. Dahil dito, muling umigting ang palitan ng military operations at mga pahayag mula sa magkabilang panig, bagay na lalo pang nagpalabo sa posibilidad ng agarang kasunduan. Nanindigan si Pangulong Donald Trump na magpapatuloy ang Amerika sa pagprotekta sa commercial shipping at sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Sinabi rin ng kanyang administrasyon na nananatiling open ang Estados Unidos sa usapan kung hihinto ang Iran sa mga pag-atake laban sa mga barko at military assets. Sa kabilang panig, iginiit ng Iran na patuloy nitong ipagtatanggol ang pambansang seguridad at hindi ito uurong sa harap ng anumang military pressure. Patuloy namang kumikilos ang Oman at iba pang bansa upang magsilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Umaasa ang kanilang mga representatives na maibabalik ang diplomatic dialogue bago pa lumawak ang sagupaan. Gayunpaman, naniniwala ang mga eksperto na nananatiling mataas ang panganib ng mas malaking krisis kung magpapatuloy ang palitan ng mga pag-atake at military operations sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga bansa sa Asia at iba pang rehiyon ng bawat development. Naniniwala ang maraming eksperto na ang magiging direksyon ng krisis ay may malaking epekto hindi lamang sa presyo ng oil at energy, kundi maging sa pandaigdigang trading, supply chain at katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng mga tao sa mundo para sa diplomasya, pagpigil sa pagtaas ng tensyon at mapayapang pagresolba sa sitwasyon bago pa ito magkaroon ng mas malawak na epekto sa iba't ibang panig ng mundo. Well mga kapupong, pinayagan ng isang regional trial court sa Lapu-Lapu City si Sara Diskaya na makapagpiyansa sa halagang 1 milyong piso kaugnay ng isang kasong kriminal na may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control project sa Davao Occidental. Gayunman, hindi pa rin siya makalalabas ng kulungan dahil mayroon pa siyang hiwalay na kasong kinakaharap sa Bulacan na hindi maaring piyansahan. Ayon sa kautusan ng hukuman, sinuri ng korte ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon at depensa sa isinagawang mga pagdinig.
Matapos ang pagsusuri, sinabi ng hukom na hindi umabot sa kinakailangang antas ang bigat ng ebidensya upang tuluyang ipagkait kay Diskaya ang pansamantalang paglaya sa naturang kaso. Nilinaw ng korte na ang desisyon ay para lamang sa partikular na kasong may kaugnayan sa Davao Occidental at hindi nito binabago ang kalagayan ng iba pang mga kasong nakabinbin laban sa negosyante at flood control contractor. Sa mga oras na ito, nananatili pa rin si Diskaya sa kustudiya ng Lapu-Lapu City Jail dahil sa hiwalay na kasong malversation na nakabinbin sa Regional Trial Court sa Bulacan. Ang naturang kaso ay may kaugnayan din sa isang proyekto sa infrastruktura ng pamahalaan at hindi saklaw ng naaprubahang piyansa mula sa korte sa Cebu. Iginiit ng kampo ni Diskaya na hindi sapat ang mga ebidensyang iniharap ng prosekusyon upang patunayan na may matibay na batayan ang mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. Ayon sa kanyang mga abogado, nararapat lamang na payagan siyang makapagpiyansa habang ipinagpapatuloy ang proseso ng paglilitis at paghahanda ng kanyang depensa. Sa kabilang panig, iginiit naman ng mga piskal na sapat ang mga dokumento at testimonya upang suportahan ang kanilang pagtutol sa kahilingan para sa piyansa. Iniharap ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya upang ipakita na may sapat na dahilan upang manatili sa kustudiya ang akusado. Matapos timbangin ang mga argumento ng magkabilang panig, nagpasya ang hukuman na aprubahan ang piyansa. Kasama sa kautusan ang paalala na kailangang tuparin ni Diskaya ang lahat ng kondisyon ng korte, kabilang ang regular na pagharap sa mga itinakdang pagdinig. Nakaugnay ang pangalan ni Diskaya sa ilang investigasyon tungkol sa mga flood control project ng pamahalaan. Sinuri ng mga autoridad ang mga record ng kontrata, dokumento at iba pang transaksyon na may kaugnayan sa mga proyektong isinagawa sa mga nakaraang taon. Patuloy na sinusundan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga legal na proseso kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa kabila ng pagkakaroon ng pagkakataong makapagpiyansa sa isang kaso, nananatiling bukas ang iba pang usaping legal na kailangang resolbahin sa mga korte. Ang pinakahuling kautusan ay nagpapakita na magkahiwalay na sinusuri ng mga hukuman ang bawat kasong kinakaharap ng isang akusado. Ang pag-apruba sa piyansa sa isang kaso ay hindi nangangahulugan ng automatikong paglaya kung mayroon pang ibang legal na hadlang. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na pagdinig kaugnay ng mga kasong kinakaharap ni Diskaya. Inaasahang susuriin pa ng mga hukuman ang iba pang ebidensya at testimonya mula sa magkabilang panig bago magkaroon ng pinal na desisyon sa mga naturang usapin. Ang proseso ng paglilitis ay magpapatuloy alinsunod sa mga umiiral na batas at pamamaraan ng korte. Pero mga kapupong sinabi ng mga autoridad na mahalagang maipagpatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng mga aligasyon na may kaugnayan sa mga flood control project. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak ang pananagutan ng sinumang mapapatunayang lumabag sa batas at mapanatili ang tiwala ng publiko sa paggamit ng pondo ng pamahalaan.